Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, bibisitahin naman natin ang Myeongdong area. So magta-transfer ako ng hotel from Sinchon or dito sa may Hongdae area to Myeongdong. Tapos dadaanan ko lang dito sa that house yung cellphone ko na nawala nga, naiwan ko last year, no. So na-message ko na naman sila in advance like last week na babalik ako dito. Hopefully nandyan pa yung phone ko dito. Yan. Good luck, pataas. Alam nyo, palipat-lipat ako ng hotel sa trip ko na to. Nakakapagod pala guys. Yung parang, ayun, bitbit ka ng luggage. Usually, tas summer pa ngayon, na pawis ako. Hindi ko siya recommended na magpalipat-lipat kayo ng hotel. Ginagawa ko lang to kasi I want to give you options na parang, okay, kung gusto nyo mag-stay sa Hongdae, ito may budget hotel dito. Kung gusto nyo mag-stay sa Myeongdong, ito may budget hotel dito na baka gusto nyo makonsider. So, trinay ko lang, nakakapagod pala. Isang lipat pa lang to, no? Siguro kung malamig na panahon, kaya ko. Pero ang init kasi, pawis na pawis ako. Kakastart pa lang ng vlog, agad na. Let's go, tara, kunin ko muna yung cellphone ko din. So yun guys, binalikan ko lang yung phone ko dito sa that house. Check natin kung nandito ba. Pero nag-email na ako sa kanila and hopefully nandito ba. Tanong ko nga si Pula. Excuse me. I lost my phone like last year. And then, they told me that this is yes. Oh my God, salamat. Thank you so much. I just want to say thank you for keeping. Thank you so much. Thank you so much for keeping my phone. Thank you. Ayun guys, finally. Grabe, nabawi natin yung cellphone natin. No? Imagine, ilan ba? 10 or 11 months before ko siya nabalikan. Tapos tinago talaga nila. Nasa desk pa rin, no? I'm so happy. Meron na tayong isang phone. Kasi minsan kailangan ko lang ng isang phone kasi nalulubat agad yung phone ko. Or minsan kailangan ko gumawa ng content na dapat dalawa yung cellphone ko. Kasi bibidyohan ko yung isa, no? At least meron na tayong bagong phone. Charing. And then, ang cute pa ng front desk, no? So, binigay ko sa kanya yung binili natin na mga pastries, mga cookies. Di ba bumili tayo kahapon kaso hindi natin nabigay kasi walang tao. Tapos, ang cutie ng front desk. Parang gusto ko talaga mag-check-in bigla. Charing. No? Pero okay din dito sa that house, guys. Walking distance lang siya to yung Hongdae. Although, ayun lang, medyo pataas lang. Makikita nyo, may mga naglalakad din kamaleta, no? Medyo pabundok talaga siya. So, yung aakyatin nyo yung maleta doon, medyo hassle. Pero yung pababa, ayan, ganyan. Para kayong Star City rides. Charot, mga Enchanted Kingdom rides. Ganyan, no? So, ayun na. And, tara, magbabiyahe tayo papuntang Myeongdong. Siguro ituturo ko sa inyo yung train system ng Korea. Hindi ko rin siya like super gamay pa ang train system ng Korea. Pero, siguro mag-focus ang advice ko, mag-focus lang kayo sa dalawang 1 or 2 stations, Green Line tsaka Sky Blue Line. Kasi yung Green Line nandun nga yung Hongdae, ito Hongik, yung Sinchon, yung pinagstihan ko, nandun yung Dongdaemun, Gangnam, nandun din yung City Hall Station. Tapos yung Sky Blue Line naman nandun yung Myeongdong. So usually yung dalawang yon, maraming mga tourist spots sa dalawang train station na yon, yung Green Line tsaka Sky Blue Line. Ang tawag dito sa mga line 1, line 2, line 3, pero mas gusto kong tinatandaan siya by color kasi mas nakikita ko like green line, sky blue line, ganun. Tara, let's go. Hi guys, so ngayon nandito na tayo sa Hongik Station, this one. Pag sinabing Hongik, ito yung Hongdae area. Yan siya. Ang gusto ko dito sa Hongdae kasi meron siyang green line, ayan, makakapunta ka sa mga Dongdaemun, Gangnam, very gamit na gamit yung green line. Itong isang, hindi yan yung isang yan, green blue, yung green blue hindi ko pa nagagamit yan. Ito naman na blue, yung A03, ayan yung papuntang airport. Medyo gusto ko yung location ng Hongdae kasi meron siyang train diretso sa airport at then meron din siyang train na magko-connect sa'yo sa mga tourist spots. So you can also consider staying dito sa Hongdae. I love Hongdae kasi youthful, vibrant, dami mga cute na boutique shops, young people kasi marami mga universities around, and then nga convenient siya because of
the train stations na magkoconnect sa'yo sa maraming places dito sa Korea. So tara na, sasakay tayo sa Green Line from Hongik. Pupunta tayo sa Dongdaemun Station. Tapos sa Dongdaemun, mag-change tayo ng Sky Blue Line, Dongdaemun to Myeongdong. So yun yung ruta natin ngayon ha. Let's go! And guys, quick look of Hongdae. No? Meron ding pagkalabas yun ng train station, merong ABC Mart dyan. No? Yan, tapos yan na yung Hongdae, kaya lakad-lakad lang kayo dyan. Which is, namasyal na naman tayo dyan kahapon, no? So ngayon, punta naman tayo sa Myeongdong. Let's go! Yan guys, merong elevator dito. Mag-elevator na tayo kasi nakaka-haggard ang stairs. Oh, ayan, green line number 2. Yung blue line yan, airport, railroad. Tapos yung isang green blue line, hindi ko pa nasakyan pero hindi yan yung papuntang Myeongdong guys ha. Kakulay lang pero hindi yan papuntang Myeongdong. Hindi ko pa yan nasasakyan. Ito lang ako green tsaka blue. Let's go. This is Hongdae. O diba? Kita niyo puro mga kabataang Korean. Ang tao dito. Gamitin natin yung ating T-money. 1-4. Yung T-money ko guys, hindi pa ako nagpapaload. Yung load ko pa to ng last year. Hindi ko pala naubos. May natira pa mga 3,000 won. Mga ano pa yon? Mga, hindi 3,000. Mga 5,000 yata. May natira pa siya ng mga 5,000 won. So mga 250 pesos yata yun. Simula nung day 1 hanggang dito ko ngayon, yun pa rin yung ginagamit ko. Pero for sure, magpapaload na ako very soon. Wala nang elevator pababa. Okay, maghahagdan na ako. So, I'll see you later, alligator. So yun guys, nandito na tayo sa Dongdaemun History and Culture Station, no? So from Hongik or Hongdae, na green line ako. Hindi ko na na-explain kanina kasi dumating na agad yung train. Pero ganito yung ginawa ko. So, ito yung green line, no? Line number 2. Dito ko lang galing sa Hongik. Dito yung hotel ko dati na Sinchon. Actually, pwede mong lakarin Sinchon to Hongdae. But yeah, ito. Dito ako sumakay. 239. Tapos, nandito na ako sa Dongdaemun History and Culture Park. Magkaiba to sa Dongdaemun. May isa pang Dongdaemun na hindi History and Culture Park eh. And guys, ito siya. Dongdaemun History and Culture Park. Tapos from Green Line, lilipat tayo sa ito. Line number 4, Sky Blue Line. Papuntang Myeongdong. Let's go. Ang worry ko lang is walang escalator. Ay, walang elevator. So, laban. Ako. No? Ay, sino to sila? iCool ZB. Alam mo, parang lalagnatin ako. Nararamdaman ko. Di ba ganun yung feeling kapag malapit ka nalagnatin, yung parang nangihina yung buto-buto mo? Ganun yung nakifeel ko ngayon. Parang nangihina yung kasukasuan ko. Dito magandang pangitain. Iniisip ko tuloy baka kailangan ko mag-rest today. Kasi bugbog na bugbog yung katawan ko sa wala masyadong tulog, edit, and walang elevator. And all that. Tapos diretso travel, no? Wait lang. Or magtitik ako ng medicine. Baka naman kayanin pa ng medicine. But kung hindi, magpapahinga tayo today. Kasi kung pipilitin natin, baka hindi natin ma-enjoy ang mga susunod na araw. Lumala yung sakit natin. Walang elevator. My God, I love it. Wait lang, mag-escalator ako. Back to escalator tayo and Lord have mercy. Charot. Ay, wait lang, baka mali ako. Ayun yung 4, oh. Ano yan? Liliko ako ng paganon. Hindi ko magets. Pagdan pa more. Lipat hotel pa more. Ginusto mo yan, panindigan mo yan. Ito siya, oh. Pupunta tayo sa line number 4. Just follow the arrow. Mag-exit? Dito lang sa gilid. Okay. Di pa tayo mag-exit, no? May nakikita akong line doon. Cute yun, na.
Yan, line number 4. Sa may gilid lang. May arrow doon ng 4. Hala, hagdan na naman. Yan, line number 4. Uwido. Hala, parang may Uedo. Sa Japan yata yung Uedo. Dito, Uwido. Matigas. Letter I. Uwido. Kaso hagdan na naman. Laban. Nasaan na yung blue line? Ayan. Ayun, Uwido. Sige, follow lang natin. Exercise. Kung gusto niyo ma-exercise sa Korea, magpalipat-lipat kayo ng hotel. Alam mo yung mayroon ka pang camera and meron kang wala, wait lang. Oh. And go. Hihina na ako. Hindi ko alam kung nanghihina ako dahil parang lalagnatin ako or gutom ba ako or kailangan ko lang ng opa na magbibigay sa akin ng energy. So maghanap nga tayo. May opa ko dyan. Any volunteers? May mga nakatingin sa akin. Any volunteers na magbibigay sa akin ng energy? Kasi may energy is not giving na. Tayo sa Dongdaemun History and Culture. Ayan. And then, kailangan natin makapunta sa Myeongdong. Myeongdong. Walang Myeongdong dyan, di ba? Wala. Hanapin natin sa kabila. Ito na. Oh. Actually, yan na lang siya. 2 stations away lang siya from Dongdaemun, Chungmuro, then Myeongdong. So, dito. Diyan, let's go. Ganun lang yung train station ng Korea, guys. No? May mga signages naman dito sa loob ng train kung saang banda ka ba dito. Sa bandang ito, or sa bandang ito, or sa banda... Puso ko! Sa banda... Kung nasa na ako, nawalan tuloy ako. Ganun lang naman, no? Medyo overwhelming lang siya pag makikita mo yung buong train station kasi wala, ang daming linya, ang daming colors. But yeah, madali lang naman siya i-navigate basta meron ka lang self-reliance ba yung tawag doon? Self-confidence na lang. Gusto ko sana mag-English ng kakaiba para makamadali, no? Pero baka mali. Self-reliance. Basta wala kang self-doubt. Yun guys, finally nakarating na tayo dito sa Myeongdong. Sino ba namang hindi nakakaalam sa Myeongdong na? Pag sinabing Seoul, Korea, Myeongdong agad yun. Lagi nasa isip natin, ay may elevator, nice. So mag-elevator tayo, palabas. Charan! Yan, sakyan natin yan. Ay guys, ang galing kasi nasa basement 4 ako, di ba? Galing ako dito sa Sky Blue Line. Tapos nasa first floor pa yung yung labasan. So ang layo ng lalakarin ko kung maghahagdan ako. Ay, itong elevator papuntang B1, tas meron pa lang ganito, may elevator daw ulit dito. Love it, love it. Sige, B1 tas first floor. Dito tayo sa Myeongdong area. So, merong elevator pero nasa exit number 1. Hindi siya sa mismong, ando kasi yung busy na Myeongdong Street eh. Pero mas pinili ko na to kasi napapagod na ako maghagdan. So, lakarin na lang natin dito. Ang hirap pala kapag dalawang maleta yung dala kasi hindi ako makapag-camera. Usually, naka-backpack ako tas isang maleta lang yung dala ko. Ito kasi dalawa. Nahirapan akong ipagsabay sila using one hand. And then, it's currently 1 p.m. pa lang kasi. For sure, hindi pa ako makakapag-check-in din sa hotel ko. Baka mga 2 or 3 p.m. pa. So, sabi ko, sige, kakain na lang muna ako. Kasi medyo nanghihina na talaga ako. Feeling ko magkakasakit ako. So, kakain ako ng lunch and then, iinom ako ng mga gamot-gamot and mga Berocca, ganun, mga vitamin C para bumalik yung energy natin. May 7-Eleven dito. Iniisip ko kung mag 7-Eleven na lang tayo. Kain tayo kasi parang may mini park dito. Yan. Yan na lang gawin natin. Tara, sige. Wait lang. Bibili lang ako ng pagkain. Yung ko na yung mga bag ko dito. Wala naman akong trust issue sa Korea. Pero dito naman yung mga important kong gamit. Kasi masikip dito kung dadaling ko. Nakikita ko naman sa labas. Go lang. And guys, so kain muna tayo. Habang inaantay pa natin na makakapag-check-in sa hotel. So nandito na ako sa Myeongdong Station na yan. Ito yung station. Tapos may 7-Eleven lang dito. Bumili ako. Actually, gusto kong bumili yung egg bread. Ayan. Meron ditong masarap na egg bread. Pero mamaya, dessert na to. Dessert. Bumili na ako sa 7-Eleven ito. Favorite ko to sa 7-Eleven. Kimchi. Tuna kimchi fried rice. And then, melona for dessert. And Coke for, kasi wala silang yellow. Gusto ko sana yung mga iced coffee ng 7-Eleven. Pero walang yellow dito sa 7-Eleven. Bumili pa ako ng isa pang bulgogi. But I think, mas gusto ko kumain ng bread, ayun. So,
Tignan natin kung kaya ng appetite ko na dalawang onigiri plus bread. Ayan. And then, tinuruan tayo ni Anson ng tamang... Si Anson ba nagturo sa atin? Ang tamang pagkain ng onigiri, no? So, i-half mo to. Then, tatanggalin mo ito dito. Ayan. Tapos, ibalik mo siya para hindi mo hawakan yung kamay mo. Hindi madudumihan. Pero ayaw niya nang bumalik. Ayan. Balik naman tayo, please. Ayan. And then, hugutin mo siya dito. Charan! Hawak mo pa rin siya nang hindi nadudumihan. Ito yung favorite kong kimchi sa Korea, guys. Ay, ito ang favorite kong onigiri sa Korea, guys. Kimchi fried rice. Look. So, orange yung kulay ng rice niya, no? Kasi nga kimchi. Ah. Ito lang yung melona kasi natutunaw na siya, guys, eh. Melon flavored ice bar. Ay, hindi yata ito melona. Melona ba to? Wala nakasulat na melona pero feeling ko melona. Ah, deserve sa lahat ng pagod. Nasa gilid lang ako ng kalsada tapos may mga dumadaan na kotse. Ayan. Parang it's giving homeless. Mukha ba akong homeless? Hindi naman eh. May mga nakatambay din naman ah. Ito yung sukatan kung gaano ka kagaling. Charat-charat. Yun lang ako. As a conservative. Guys, try natin yung egg bread. Favorite ko yung egg bread dito sa Korea. Excuse me, host. How much? 2,000? Oh. Yeah. 감사합니다. Hey, finally, my favorite egg bread. 감사합니다. Our favorite word, 감사합니다. Char. Baklang bakla naman yung 감사합니다. Charot. Oh, eh. So, yan. Parang muffin with egg on top. Fluffy. Juicy. Charot. Ah. Yung egg a little salty. Ito ang egg, hindi yung white ha, egg yolk. A little salty yung egg yolk. Tapos yung muffin, di ba, medyo sweet na cakey. May word bang cakey? Parang bastos yun. Baka may word na gano'n, no? Cakey. Ibang spelling yung alam mo. Cakey yung gusto ko yung parang ma-cake, gano'n. Ano na nga lang, fluffy na lang, fluffy. Yan. So, nagtatalo yung saltiness ng egg yolk plus yung enough sweetness na meron yung muffin. Ang sarap ng combination. Mas masarap siya kapag yung egg yolk na tsaka yung muffin. Ayan. As a Boy Scout lagi yan, meron akong Berocca. Meron ako mga loperamide, baka sumakit yung tiyan ko. Mga biogesic, ganyan. Meron na din ako mga vitamin C. Doraemon tong bag ko, charot. Ayan, may vitamin C ako. So, magtitake ako ng vitamin C and parang nilalagnat talaga ako. So, mag-biogesic na ako. Or ito na lang. Dynatoxin. Sabi nung tendera, sabi nung pharmacist, okay daw ito kapag sisipunin at lalagnatin. Ala? Kaso coke yung ano ko. Magkakaroon ba ng effect kapag coke yung pinang ano ko? Baka mawala ng effect. Dapat water yata eh. Wala akong water. Go na, coke na lang. Oh my gosh, I feel energized. And just like that, bumalik yung energy ko. Dahil dyan, deserve natin ang sayaw. Wop, o pagang nam style.
Hindi, joke. Hindi, joke. Naiyak ko sa ginawa ko. Naiyak ko sa ginawa ko. May mga nakatingin. So, change topic. Kunyari, parang, ano lang yun, performance. Okay. So, yun guys, nakita ko na yung aking hotel. It's called All Stay Inn dito sa Myeongdong. Ang ganda pala ng location. So, ito yung hotel yan. All Stay Inn. Tapos tingnan mo yung mga katabi niya, mga sikat na hotel. Ay, mga magagandang hotel. Like, Hotel Shinshin. Tapos ito pa, Hotel Sotetsu. Di ba sikat yung Sotetsu Hotel? Sotetsu Hotel, The Placer. Tapos ayun, lalabas ka lang, di ba? May kanto diyan. Lalabas ka lang, kakaliwa ka lang, Myeongdong na. Hindi ka na-expect na ganito pala kaganda yung location. Tahimik, oh. Di ba? Tahimik yung location. Tapos siguro mga 600 meters lang away from Myeongdong Street. So siguro mga 5 minutes or 5 to 10 minutes na walk papuntang Myeongdong. And ang mura ko kasi nabook guys, 1,600 pesos. Good for 2. So kung dalawa kayo parang tig 800 pesos lang each, di ba? Ang mura for its location, nasa center siya ng Myeongdong. Ay, ang ano ko lang, kung maganda ba yung bed, di ba? Check natin. Mura siya pero 4 PM pa yung check-in. And then self-check-in daw. Walang ang tao eh. Itatry ko na i-message yung may-ari. Kasi may nakasulat doon na number. Iwa-WhatsApp ko kung bibigyan niya ako ng password para makapasok sa hotel. Kasi walang tao. Walang front desk guys. Parang self-check-in lang siya. Yan. Mas maganda rin, may mga restaurant din siyang katabi. Ayun, oh. Ayan. Ayan, pumasok na ako. Iniwan ko nga lang yung luggage ko dyan. Kasi nga, hindi ako makapasok. Tapos bumili muna ako ng tubig sa 7-Eleven. Tapos Berocca to guys. Berocca. Ayan. All Stay. Tapos meron dito, number ng may-ari. Wait lang nga, message ko lang yung may-ari. Ayan, nakasulat dito yung phone number and then yung WhatsApp niya. Sabi niya, please check my message on the application. Wala naman siyang message sa akin. The self-check-in method is written. Okay, tas ito yung phone number niya. So yun guys, I have a sad news for you. Sad news pero nakatawa. So, ito nga yung hotel ko na All Stay. Self-check-in lang kasi itong hotel na to. So, sabi nila, dito merong sa door nila, sorry, hindi na ako makapag-isip maayos. Sa door nila, may nakasulat na check the email daw, nandun daw yung check-in, self-check-in instruction. So, chinek ko yung email, ganyan. As in, hinalubhob ko na lahat ng emails ko, yung bawat detalye ng ano doon, kung meron ba dong password, kung paano wala talagang details. Tapos, meron silang phone number dyan. Wala akong Korean number. So, tinatry ko tawagan sa line. Hindi ko siya ma-research kasi kailangan daw meron akong Korean number bago ako makapag-search ng ibang number na Korean sa line. Tinry ko sa WhatsApp, hindi naman sila nagre-reply. Tapos nagpunta na ako sa 7-Eleven. May 7-Eleven dyan, kinapalan ko na yung mukha ko. Like, sinabi ko dun sa cashier, pwede ba pakitawagan yung number? Kasi may number sila dyan nakasulat. Tapos hindi siya sumasagot. Like, nakatatlong try yung cashier sa pagtawag sa kanya. Hindi sumasagot yung number. Tapos sabi nung cashier, siguro daw kasi naka-holiday, 1 week, parang long week holiday daw kasi ngayon sa Korea, parang mid-autumn festival, may ganun silang festival. So baka daw yung may-ari na yun is naka-holiday or ganun. Tapos sabi ko, oh my gosh. So baka naka-holiday kaya hindi siya sumasagot sa phone number. And then di ko rin naman alam kung paano ko makakapasok kasi nga self-check-in, walang front desk, and I'm so stressed. Paano ko papasok? Kasi hindi ko na rin naman siya makakancel kasi today na, diba? Today na yung check-in, nag-lapse na yung check-in date ko. Hindi ko na siya makakancel. Makakancel ko siya kung few days before my check-in. Kaso ngayon, I'm not sure if I can file a dispute about this, no? Kasi hindi nila ako binigyan ng check-in instruction at hindi naman sila nagre-reply sa aking message. Chinek ko rin yung name ng hotel sa Google, sa Agoda, sa Booking.com, lahat na ng mga booking platforms. Chinek ko na kung paano ko sila makukontak, kung may email address ba sila. Wala rin silang email address. I'm so stressed. This is not good. So I think I'm just gonna let it go. I'll just try to file a dispute about this kasi wala talaga.
Kahit chinek ko na lahat ng emails, lahat ng bookings ko, wala talaga silang binigay na check-in instructions. So what I'm gonna do is, I will book another hotel or mag-hostel na lang ako guys, kahit mumurahin na lang, meron lang tayong matuluyan kasi buong araw na akong homeless. Tawa na lang natin kahit nakaka-stress yung mga nangyayari. But yeah, maghanap lang ako ng ilang oras ko nang hinahanap guys, na-stress na ako. Like, dumating ako dito, di ba, 1, o anong oras ako dumating dito? Mag-1 na, tapos kumain ako. O 2, siguro dumating ako dito, 2, 4 na, 2 hours and 14 minutes ko na figure out kung paano ko makukuha yung password. Like, wala talaga. And, we cannot control the situation, no? It's a bad situation that we are into right now, but wala hindi natin makokontrol yung situation, wala talagang check-in instruction, and mahirap naman kung sirain natin yung araw natin today, no? So maybe I'll just file a dispute para we'll see if we can file a refund, makakuha tayo ng refund dito sa hotel kasi wala, hindi ako maka-check-in ngayon, wala silang instruction, hindi sila sumasagot, and maghahanap na lang ako ng bagong hotel ngayon, like mismo ngayon. Kaya 2 nights pa naman ako naka-check-in dito, so maghanap ako ng 2 nights na hotel. And then, kahit hostel na lang, yung mga mumurahin na lang, makapagpahinga lang tayo ngayon. So, update ko kayo guys kung saan ako makakahanap ng hotelan. Kukunin ko lang yung luggage ko kasi tinambay ko dun sa loob. Pero wala. Siya guys. All stay. Ito. Yun guys. Grabe guys, first time nangyari sa akin to na hindi ako naka-check-in sa pinagbukan ko na hotel. Kahit pa Airbnb, mga guest houses and all that. Never pa ako naka-experience ng ganito. But yeah, apparently nga holiday, parang long holiday pala dito sa Korea. Tignan mo yung mga stores dito sa Myeongdong. Yung underground sa Myeongdong, 'di ba? Usually marami yung mga stores. So, ang daming nakasara oh. Yung mga iba pa ilan na bukas pero yung iba nakasara. Kasi nga naka-long holiday pala sila. May mali din naman siguro sa part ko kasi hindi ko chinek na self-check-in pa lang siya. In-expect ko talaga merong front desk and hindi ko alam na fully self-check-in siya at hindi ko chinek in advance kung nagbigay na ng instruction kasi busy ako sa life. Well, I know hindi siya magandang excuse pero ang dami ko talagang ganap sa buhay na wala na akong time para mag-check ng okay na ba yung mga self-check-in ko sa ganyan. But siguro nakalimutan i-send nung may-ari sa akin yung self-in instruction. Tapos ngayon hindi na siya makontak kasi naka long weekend, long holiday, baka nagbabakasyon siya somewhere, baka ewan ko. Ang sad. Tapos nag-check ako ng mga hotel. Siyempre mahal na yung mga hotel kasi today na rin ako mag-check-in. So mahal na, di ba? Wait lang, naiihi lang ako guys. Iihi lang ako kasi hindi ako makapag-isip ng maayos. Pagka-ihi ko, saka ako maghahanap ng mga kung saan tayo mag-check-in. Dito kasi sa Myeongdong, mahal kasi ang Myeongdong area guys kasi syempre touristy siya. Kaya ako pinili yung yung inn na yun kasi nasa Myeongdong area siya tapos mura. Kaso ngayon nga hindi tayo maka-check-in. Problema ko, maghahanap ako ng panibagong hotel. Guys, para tayong dito, ligaw na kambing. Ipakita niyo yung silver lining kasi kahit anong hahanap ko wala talagang silver lining. Charge to experience? Ay, sige, i-charge to experience natin, diba? We always learn the hard way, ganun. So dapat chine-check mo lahat ng hotel booking mo kung self-check-in ba or hindi, at kung self-check-in dapat ensure mo na merong instruction before ka dumating sa bansang iyon. Dahil halos halububin ko na yung email ko, like sa spam, sa mga deleted emails, sa lahat na baka sa ko man ilagay ganun. Wala talaga silang instruction na binigay guys. Sorry. Wala ko na CR. Ayan guys, yung kaka-joke ko ng homeless ako kanina, nagkatotoo tuloy. Ayan, wala tayong hotel. What if gulatin mo yung mga walang bilib sa'yo? Mag-check-in ka sa mga 5-star hotel dito sa Charis. Hala, baka alam ko na yung silver lining kaya hindi tayo naka-check-in doon kasi this is our chance na mag-check-in sa mga 5-star hotels. Diba? Ang ganda. Ang gandang plot twist. Diba? Hanapan natin ang silver lining kasi nanggigigil ako.
ang ganda ng plot twist, no? Hindi ka naka-check-in dun sa budget inn kasi you are meant to check in a 5-star hotel here in Myeongdong. Ayan, mga ganyan. Mga ganito. 'Di ba? Ano kaya? Para maganda 'yun, no? Tara, so biglaan mag-walk-in tayo. Charing. Hindi ko kaya, guys. Maghahanap ako ng budget hotel. Chillax lang kayo, chillax kayo. May mahanap din tayong hotel. Wait lang ha. Ang mahal na pa naman ng hotel kasi imagine biglaan today ka lang magbo-book. Tapos today ka rin mag-aano. Wait lang guys. Give me mga 5 to 10 minutes ha. Maghanap lang ako ng budget hotel. And laban lang. Meron tayong matutuluyan today. Hindi tayo matutulog sa daan for today's video. Or maganda rin namang content, no? Matulog tayo sa daan for a night. Sleeping in the streets of Myeongdong. Gigigil ako. Sige, wait lang. So yun guys, may nabook na ako na bagong hotel. It's called Seoul and Hotel Dongdaemun. So may Dongdaemun na lang tayo guys. Kasi dito sa Myeongdong medyo mahal na yung mga natitirang hotel. Mga 4,000, 3,000. Medyo namamahalan ako. Ito, nabook ko ng 2-2 per night. 2,200 pesos for 2. Pero nasa Dongdaemun siya. Tara, puntahan na natin. Ito mukhang maganda naman to na hotel. So, silver lining, lalaban tayo. May matutulugan tayo tonight. Let's go. Ayun guys, di ba parang ang dami mga nangyayari today na hindi maganda. Tapos kanina, tinatry ko na mag-enter dito sa train. Tapos hindi ako maka-enter. Hindi ko ma-gets yung error. Tapos may isang lalaki naka-earphone siya. Tapos parang tinitignan niya ako kasi nga nahihirapan ako. Tapos biglang bumalik siya. Naglalakad na siya. Tapos bumalik siya. Tinanggal niya yung headset niya. Sabi niya na, you don't have enough balance. Ganyan. Tapos ganyan. Tapos sabi niya na kailangan ko na magpaload. Ganyan. Yung simple gesture niya na parang kahit may naka-earphone siya, tinanggal niya para sabihan lang ako na ito yung kailangan mong gawin. Somehow somehow I felt better na parang okay, sige, marami mga nangyayaring hindi maganda today, pero at least may mga tao pa rin na who are kind, di ba? Na yung simple gesture nila nakaka-touch pala sa alam mo yun, sa sobrang daming mga hindi magandang nangyayari, yung simple gesture ng ibang tao lang, na-appreciate ko ng ganong kalaki today. Thank you kuya kung sino ka man. Thank you for that gesture. Parang nabuhayin ako ng loob na okay lang yan. Part talaga ang mishap sa mga travel. Laban na rin tayo. Pag naka-check-in tayo sa hotel, nakaligo ako dahil haggard ako. Huyo kayo mamaya. The new Marvin is coming. Charit. Guys, finally nahanap ko na yung hotel ko. N Hotel. Dito sa may Dongdaemun yung nakasulat, pero actually ang pinakamalapit na station is Dongmyo. Tapos ngayon ko lang na-realize ang Dongmyo pala, nakapag-stay na kami dito nila Sed, nila Max ng one night. Nung Korea ko last year, di ba, biglang, kung napanood nyo, biglang dumating yung mga kaibigan ko, tapos nagpunta kami sa iba't ibang lugar ng Korea. Nagstay kami ng one night dito. Sa Dongmyo pala yun. Yung dito kasi nadaanan ko dyan, merong ukay-ukay. Sabi ko, di ba nag-vlog nga ako dati ng parang ukay-ukay sa Korea. Ito pala yun, Dongmyo. More on residential area siya. Hindi siya like super, like tourist. Titignan nyo. Hotel na na-book, yan. N Hotel. Yan, mukhang okay naman yung itsura niya. Ayan. So yan, nakaligo na tayo kasi grabe yung bilangdaanan natin sa daming mga nangyari. But yeah, nakaligo na ako. Actually, nakaidlip pa ako. Nakaidlip ako ng few hours. And yeah, I'm here na sa aking bagong hotel. Sige, magkaroon tayo ng quick room tour dito sa aking hotel. This is called Seoul N Hotel dito sa Dongdaemun. So yeah. I like it. I actually like it for its price. Super, super love ko to. Doors. Siyempre, yan yung door. So, pagpasok nyo, meron kayo dyang space. Na dyan nakalagay yung aking dalawang luggage. Yan. Spacious naman siya. Mabubukas mo naman yung luggage ng ganun. And makakadaan ka dito. Okay. So, pagpasok mo, siyempre, this is the bedroom. Good for two siya, no? Yan. May bed dyan. Meron ka rin doong, ayan, lampshade. Taray. And then sa gilid mo dito, ayan, merong space dito, pwede kang mag-upo-upo dito kung mag-ayos ka ng sapatos, no? Tapos merong area dito na ito parang tiles, tapos dito merong carpet. So bawal yata yung sapatos sa area na ito. So dito ka magsasapatos, ayan. Dire-diretso, merong mirror. Love it. Di ba pwede ka dito
toothbrush, skincare, ganyan. Kung lagi skincare ka. And, meron pa lang ganito, oh. Blower. Taray, nakakabit yung blower. So, pwede ka dito ganyan. Amazing, di ba? Ang cute. Ang cute ng hotel na to. And then, next is the toilet and bath. Medyo mabasa lang kasi naligo na ako, guys. But yeah, yan. Ito, meron ka ditong bowl. Ayan, meron kang bidet. Ang lakas ng bidet nila, kakaloka. Super lakas ng bidet nila. And then, ayan, merong shower. Dalawa yung shower. Pwede yung pangmalakasan na pangmayaman na shower. Or pwede naman yung normal na shower na nakakalas mo siya. Ayan, merong free na body wash and then shampoo. Ayan. Ang linis, di ba? Cute ng CR. Spacious. Hindi siya masikip. Ang laki ng CR. And malinis. Very important. Okay, so dito naman sa gilid ng kama, ayan, meron kang TV, meron kang upuan dyan, may mga lagayan ka, dito nakalagay yung mga cellphone ko, and then, meron ka rin dito, ref, ayan, may fridge ka dito, na may free na dalawang bottle lang. Water yan, guys, nilagyan ko lang ng Berocca, huwag niyang sabihin, ano yan, hindi yan ihi, charing. Tapos, ayan, meron ka ditong initan ng tubig, meron kang mga baso dito. Ay, may tissue na free. May mirror ka din dito. Tapos, of course, you also have a window. Ayan. Window overlooking kung ano mang nakikita sa labas. Ayan, Dongdaemun. Amazing. Super. Tapos, ito pa ang malupit. Merong free breakfast na hindi ko na-expect. May free breakfast siya. Kasi nga, today lang ako nag-book. Kasi nagkaroon ng problema sa previous hotel natin. So, today lang ako nag-book for around 2,100, 2,200 pesos. Good for 2. Grabe, sobrang sulit na nito. Tapos may free ka pa na breakfast. For a hotel in Korea, super sulit and recommended. Of course, if you also want to book this hotel, you can book sa Klook and use my code Marvin sa Mako Klook para mas makapag-discount pa kayo doon, no? So, abangan natin tomorrow. Hopefully, maganda yung breakfast nila. Hindi natin sure kung ano ba yung breakfast nila. Is it buffet or parang plated ba? But abangan natin tomorrow. Alright? Kahit may mga nangyaring hindi maganda, ituloy pa rin natin. Life must go on. We should still show up no matter what the circumstance is. Let's go. Ayan, meron ka pang flashlight dito. Ay, tari, umiilaw siya pag tinatanggal mo. So, dito lang switch ng master. Oh, diba? Didilim. Tapos, depende sa mood. Gusto mo isang ilaw lang, 3 ilaw, 2 ilaw. And yung mode ng aircon kung gusto mo malamig, hindi masyado. Amazing. So, yan yung itsura ng hotel. Diba ang cute? Yeah, sobrang affordable, sobrang value for money, at maganda talaga siya. Cute. Ayun guys, meron din pala sila mga dormitory, yung mga bunk beds lang. So yun, lobby, may basement, community, guest room, 3 to 13 yung presidential suite and guest room. Ang cute. Ito yung hallway ng hotel, guys. Ay, dito na yung elevator. Going to... breakfast is basement 1 daw. So, tomorrow mag-breakfast tayo. This is the elevator. Ang cute, no? Hotel talaga siya. Parang hotel talaga siya. Hindi siya hindi siya guest house. Sure lang. I have nothing against guest houses. No? Nagkataon lang talaga na nagkaroon ng ano ba tawag? Miscommunication ba tawag dun? Or lack of communication. Guys, ito yung lobby. Ito yung lobby ng hotel. Ayan. Ay, tari. Anong meron dito? Pwede kayong bumili ng mga suklay and all that. Ayan, may design. Taray, this is the lobby. And then, pwede ka, get travel cashless in Korea. Ayan, pwede kayong bumili ng card. Ano yan? Exchange payment T-Money. Parang T-Money card. Pwede kaya yun, Wow Pass. Ano ba yung Wow Pass? Hindi ko alam. Pero parang T-Money siguro pwede mo siyang magagamit sa Korea. We have common space here. Ayan, pwede kayong tumambay dyan. And may laundry. Ayan, pwede pala mag-laundry yata dito. Ayan yung mga laundry machine.
And luggage storage. Pwede ka mag-store ng luggage dito. Tara, labas tayo. Tahimik lang siya, no? Yan, may mga trash bin, may microwave, may water. Free ba yung water? Ayan, mayroong free na water sa basement, guys. And may microwave. Nice. Yan. That's the front desk. And guys, that's the hotel. And hotel, no? Ayan. Nasa ang kanyang neighborhood lang is medyo tahimik. Pero actually, mga hotels din itong mga... may mga motels, may mga hotels, ganyan. Ayan, hotels. And what I like about it, merong malapit na train station and may flea market, no? Yung parang ukay-ukayan. Kaso sarado na siguro ngayon, alas 8 na eh. Siguro tomorrow or some other day. Ay, ito na pala. Is may 24 hours na open na E-Mart. Ayan, no? Pero I'm not sure kung open sila kasi nga. Open. Ayan, at least merong convenience store na 24 hours sa tabi lang. Ayan guys, yung neighborhood niya tahimik lang, no? Ayan, Ara Hotel. May mga motels din ako nakita. Ayan. Paglabas lang natin dyan, magra-right tayo. Andyan na yung main road. Tapos malapit na dyan yung train station. Kung ayaw nyo dun sa E-Mart, meron ding GS25 na malapit. Or ano rin to, convenience store, guys. Ayan, may hotel din dito. Sayang kasi close na yung mga ganitong stores, no? Ayan, no, para mga local store ng kimchi. 9 na ba? 8 pa lang. May Chinese restaurant din. Ay, ito may bukas pa. Ayan, no. Ay, ang mura lang, guys, oh. Kimchi 6. Ay, medyo mahal pala. Charis lang. Pero 7,000 magkano lang yun, di ba? Mga 300 plus. Yan, kung gusto nyo makatry ng local. Ayan. Ayan na. Tapos paglagpas lang dyan, ayan na yung main road. Ito guys, so mura lang. Mga 4,000, 5,000 lang na meal. Ay, may ukay-ukayan. Sayang na. Bukas or sa mga ibang araw. Sa third day. Yan, meron mga local ano lang. Local ganaps lang. Ito na yung main road. Kakaliwa lang tayo. Tama ba? Kaliwa ba or kakanan? Kaliwa. Let's see. Ayun na, may mga... Ay! May chicken! Alam mo, napapaisip tuloy ako na kung dito na lang ako kakain sa may Dongmyo. Yung parang mag-try tayo ng mga local restaurants dito. Kaso, sige mag-Myeongdong na tayo kasi kawawa naman yung itinerary ko. Masyado nang hindi nasunod. Masyado nang hindi nasunod yung itinerary ko sa mga nangyayari sa paligid. Charot. Ay, ito na yung flea market. Ayan. Ayan, flea market na ito. Pag makita nyo na itong bato na structure. Sa left, flea market, and then ayun na yung station, train station. Yan, ito yung vicinity ng Dongmyo. Dito yung flea market, meron kapag maaga-aga pa, meron diyang mga nagtitinda dito lang sa sidewalk, ganyan guys, mga ukay-ukay, mga vintage. Siguro one of these days bisitahin natin. Kanina naabutan ko siya nung papunta pala ako sa hotel kasi hindi ako nag-vlog kasi nga ang dami nang nangyayari sa life. Gusto ko na makapunta sa hotel dahil pagod na yung katuwang lupa ko. Ayan, nandito na tayo sa train station. Guys, Dongmyo. Ayan, so ang sasakyan natin, dalawang train station. No? Dongmyo, pupunta tayo sa Dongdaemun. Pero isang stop lang yon. And then pag nakarating tayo sa Dongdaemun, pupunta tayo sa Myeongdong, 3 stops. Dalawa yung Dongdaemun na station ha. Isang Dongdaemun lang, isang Dongdaemun History and Culture. Yung Dongdaemun History and Culture, nandun yung mga Dongdaemun Stadium, yung mga tourist spot. Itong Dongdaemun, yung mismong Dongdaemun lang siya na lugar. Yun yung one stop from where I am now.
Sana naintindihan niyo. Parang ang gulo ko mag-explain. Mag-change career na talaga ako pag hindi magaling yung explanation. Gusto mo magpa-load tayo? Sige, magpapa-load lang ako guys kasi ang pera ko is napakalaki para pang street food. So magpa-load tayo ng mga magkano? Magpa-load lang tayo ng mga 5,000. Kaya ba 'yon? Sige, 5,000 mga 250 pesos yata ang 5,000 yen. Yan, 5,000 yen. Yen, 5,000 NTD. Ay, ano ba? 5,000 Korean won. Hala, Korean. 5,000 won. Please enter the amount to continue. Okay, enter natin dito. 50,000 to ha. Wala, ba't ayaw? Ayun, tinanggap na siya. Nahiya lang siya kanina. Insert 50,000 won notes. Only when you load new. Ay. 해주십시오. Ang arte. Sabi na guys, pwede ka lang gumamit ng 50,000 kung ang ilo-load mo is 40,000 and up. Maarte. Maarte naman si Korea. Ginagawa ko to sa Japan para pambari. Pag nagpapabari ako sa Japan, naglalagay ako ng malaking amount sa vending machine para masuklian ako. Pero dito sa Korea, mautak sila. Sabi nila, bago mo pa maisip na magpabarya sa amin, naisip na namin yan. Sabi, hindi. So, bahala na guys. Malaki yung pera natin. Sana may panukli yung mag-i-street food. Sorry, I tried my best. I tried my best. Damit. I tried my best, pero hindi ako nasuklian. You try your best, but you don't succeed. Ay, ito yung Dong Daemon. Sakto na pala. Sakto guys pala, pagpasok mo, pa Dong Daemon na pala yun. Dumating na yung train kanina, nagbablog pa ako, hindi ko pinansin. Okay, let's wait for the next one. Ayan. Ito yung Dongmyo Station. Ito na tayo sa Dong Daemon, no? So, galing tayo sa dark blue. So, nag-transfer ako sa light blue. Ito. So, Dong Daemon, papuntang Myeongdong. 3 stations away. Ito yung Dong Daemon History and Culture. Ibang station pa to ha. Dito yung Dong Daemon Design Plaza. That's Chungmuro and then Myeongdong. Yan. 3 stations away. Kita ba? Hindi yata. Ayan. Dong Daemon History and Culture, Chungmuro and Myeongdong. Ito yung Seoul Station pala. Kung pupunta rin kayo doon. Guys, yun, umuwi na pala ako guys kasi medyo sumasama yung pakiramdam ko. Actually, kaninang umaga pa lang masama yung pakiramdam ko. Parang tinatry ko lang maging positive, maging ganyan. Hindi yan, mindset. Pero parang ngayong gabi nanghihina na talaga ako. Tapos sabi ko, shucks, ipagpapahinga ko muna siguro yung katawan ko. Baka masyado na siyang pagod, no? Tapos ako, go pa rin ng go. So, umuwi na lang ako para makapagpahinga din ako kasi maaga rin yung lakad ko bukas. Tapos dumaan lang ako sa konbini guys. Ito, bumili ako ng tsaa, and then meron akong fruit jelly, and then chocolate pudding. Yan, para may snack lang tayo dito. Tapos nang pauwi pala ako guys, tsaka ko lang na-realize ang Dongmyo, ang train station na malapit sa hotel na to, line number 1 pala siya. So meron siyang diretso pa airport. So pwede nyo rin pala makonsider yun guys, kasi from airport meron ng diretso na train, Dongmyo. Tapos mga less than 5 minutes walk lang, nandito na siya. Although, ang vicinity niya hindi siya yung parang lively ha. Hindi siya yung parang Myeongdong na maingay, maraming nangyayari. Hindi siya kagaya ng Hongdae na youthful, vibrant. Dito sa Dongmyo, parang residential area talaga siya. Tahimik. Nung pauwi nga ako ng gabi, tahimik. Although may mga tao pa rin naman sa daan na pakonti-konti. And may mga ilaw naman yung mga hotels. Pero, ayun siya, parang residential area. Pag nandito ka, parang taga-Korea ka ganun. Parang nakatira ka lang dito. Tapos yung mga nakakasalubong mga locals lang din, guys. Ayan, nag-shower lang din ako. Maganda yung shower, like, mabilis uminit. Especially kung pupunta kayo ng cold season, no autumn, winter, or yung sakura season.
kailangan ng heater. So, I'm happy naman, mabilis uminit, mabilis mag-adjust sa cold and hot, and mabilis naman yung tubig. So, ayun lang naman na magpapahinga na ako guys, or kakain lang ako, tapos magpapahinga na ako kasi baka magtuloy-tuloy na itong aking sakit at magtitake na ako ng medicine para lumakas tayo kasi bukas meron tayong mga iba pang gagawin. Okay? So, maraming salamat guys. Ang saya pa lang na may hotel, no? First time ko nakapag-hotel sa Korea nang mag-isa. Nakapag-hotel na naman ako dati kasama ko yung friends ko. Pero, ang saya pala na after nung gala, makakausap ko pa kayo. Meron parang outro. May outro na kasi nasa hotel ako. Usually kasi pag nasa hostel lang ako, hindi na ako nag-outro kasi nakakahiya naman, di ba? Nasa capsule ka lang, tapos papasok ka pa. Hi guys, bye-bye ka na. Gaganon pa ako. Baka marinig pa ako ng mga natutulog. Ang saya din pala na meron kang private space at affordable lang din naman. No? So maraming salamat guys. And I'll see you again on the next one. Bye-ers! Good night!